my God! Grabe! Bahay ni Viancy hindi nakaligtas sa yanig ng lindol. Dahil dito guys mga kalingap, sa loobin ng ilang mga viewers, ito na nga ba ang sagot sa mga maling hakbang po ni Viancy laban sa kalingap? Ang reaksyong video po natin ito guys mga kalingap ay ayon lamang po sa mga kaganapan, mga bagong update sa kalingap. Wala po tayong hangad na makapanakit ng damdamin. Ito po ay ayon lamang po sa pagbibigay po natin ng sariling opinyon, kuro-kuro at palapalagay. Base po sa mga kaganapan na atin pong bibigyang reaksyon. Pero bago po tayo magpatuloy guys, welcome back to my channel. Isang magandang araw, isang magandang gabi sa inyo pong lahat. Saan man sulok po ng ating mundo, mapa Luzon, Visayas at Mindanao, mapa OFW. And mega love shoutout po sa atin pong mga viewers and subscribers sa buong team Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang and Kalingap Rob, at syempre po sa mga Kalingap Reactor. So ayan guys mga Kalingap, tuloy-tuloy na po tayo. Kita nyo po yung ating thumbnail. Isa na namang usapin na talagang trending na pinag-uusapan. Ito nga po guys mga Kalingap, yung patungkol sa bahay nila Viancy na hindi nga po nakaligtas sa yanig ng lindol. Na ayon nga po sa ilang mga viewers, ito nga daw po ay maagang karma para kay Viancy sa mga maling hakbang na ginawa po niya sa Kalingap. Pero ang tanong po natin guys mga Kalingap, kayo ba naniniwala sa mga sinasabing karma? Para po sa akin hindi naman po ako naniniwala sa karma. Sa palagay ko naman po ang lindol ay isa sa mga uri ng kalamidad. Marahil nagkataon lamang po na talagang dumaan at talagang nakatakdang daanan ng kalamidad ang bahay nga po ni Viancy. At syempre hindi lamang po iisa o dadalawa o bahay lamang po ni Viancy ang dadaanan ng lindol. At malawak din po ang nasasakupan nito. Di ibig sabihin lang po nito kung may mga kapitbahay po si Viancy na nadaanan po ng lindol, kinarma na rin po ba? Ayan, grabe diba? So kung may pagkakamali man po si Viancy, hayaan na lang po natin na ang Panginoon na lamang po yung humusga. Alam naman po natin na may mga taong nasa likod po niya na talagang sila yung mismong alam po natin na sila yung gumagawa, diba? Kung kaya nga po nagagawa ni Viancy yung mga maling hakbang. At syempre asahan po natin na darating din ang panahon na marirealize din po ni Viancy yung kanyang mga pagkakamali. So guys mga Kalingap, sa kabilang banda, alam naman po natin na yung pabahay ng Kalingap para kay Viancy na isa sa may pinakamaganda at may pinakamalaking pabahay sa lahat po ng mga beneficiary ng Kalingap. At syempre ito rin po yung pabahay na may pinakamalaking gastos na ito nga po ay umabot pa sa 4.2 million. Wow, grabe diba? Na kung ito nga po ay pumalya o madaanan nga po ito ng mga sakuna, talagang maaari nga pong malaki yung magiging damage po nito. Dahil nga po sa mga mahal na materials ang naroon nga po sa loob ng bahay nila Viancy. Isa na nga po dito guys mga Kalingap, yung mamahaling chandelier kung saan nga po ang isang ilaw ay nagkakahalaga na halos 70,000 pesos. Wow, grabe. So kaya nga po napakalaking kasayangan kung ito nga po ay mawawalan ng saysay dahil nga po sa mga kalamidad na hindi nga po natin inaasahan na biglang sasagupa, diba? At dahil nga po sa pangyayaring ito, hindi nga po maikakaila na talagang apektado yung gumawa nga po ng bahay dahil sa dinami-dami ng mga bahay na naroroon, mga kapitbahay nga po ni Viancy, kung bakit nga po yung bahay ni Viancy ang napuruhan. Ayan, grabe, talagang nakakapagtaka, diba? Dahil dyan nga po mga Kalingap hindi nga po natin masisisi kung karma ang iniisip nga po ng ilang mga viewers. At ito nga po ay maaaring makasira sa gumawa nga po ng bahay at hindi nga po kay Kalingap Rob. Kasi nga wala nga pong kinalaman si Kalingap Rob sa paggawa ng bahay nila Viancy. Ang mga karpentero nga po ni Kalingap Rob ang mananagot po nito.
At doon naman po mga kalingap sa chandelier nila Beyonce, ang nagkabit po nito ang mananagot kasi nga hindi po sinigurado, tiniyak yung pagkakabit ng mamahaling ilaw. At ayon pa rin po sa ilang mga impormasyon na lumalabas, ang yari nga po ng bahay nila Beyonce lumalabas nga po na substandard. Ibig sabihin po nito guys mga kalingap, yung yari po ng bahay nila Beyonce hindi po matatag, hindi po matibay. Kaya naman masasabi po natin nakahina-hinayang po talaga dahil hindi po biro yung mga inilabas na pera ng mga sponsor at lalo na nga po ni Kalingap Rob. Lalo na nga po ngayon na talagang ikinukumpara na yung pabahay ng Kalingap sa iba. Dahil po dito napag-alaman din po natin na nilalait po ng iba yung mga pinagagawang pabahay ng Team Kalingap na ito daw po di umano ay hindi matibay. Pero ang good news nga po nito, inaasahan din po natin na may mga planong ginagawa na nga po sa pagbisita si Kalingap Rob sa bahay nila Beyonce. Baka maging good news na naman, maging pusong mamon na naman si Kalingap Rob at si Kuya Bal. Kasi nga baka ipagawa na naman ang bahay nila Beyonce. So sino po ang matutuwa? Bukod sa pamilya nila Beyonce, nandyan po yung magdidiwang si Mang Iking at si Pulang Uod. Baka nga po sila yung may pakana ng lahat ng ito, di ba? Gets nyo po ba ako guys mga kalingap? Kasi nga sila yung pinagmumulan ng mga kuda ng kuda, di ba? At bukod tangi na lamang po na yung bahay nila Beyonce ang napuruhan. So kung kayo po ang tatanungin guys mga kalingap, ano po ang masasabi nyo patungkol dito? I-comment nyo lang po yan dito sa ating comment section. Analysis ko baka tapos na baka wala na. Kasi yung sa part 3 doon sa barangay hanggang ngayon wala pa naman. So baka wala na tapos vlogger na rin po. So para bang ang sa akin sana bang magkanya-kanya na medyo ayos-ayos ang usapan naman, hindi yung para bang laging nasa giyera. 'Di ba? Kaso nga lang ang nangyayari sa ngayon medyo parang hindi nga okay. Kasi hinamon na naman po tayo ni Mang Iking. Reaction ko na. Reaction may kahit Mang Hulyo. Pambira naman si Mang Iking talaga. Hindi talaga matatahimik. Ganyan po ang sistema, hindi talaga matatahimik yan. So anong issue? Anong issue? Ito naman po kaya napagtulang ko ng pansin kasi may mga ilan silang sponsor nila na kaibigan natin yung iba ay nakita paano na i-share sa atin ano ba yung ganito ganyan. So nakita ko ay may problema. Hindi ang problema dito sa ilan sa iba may problema sa ilan. So kung naghahamon siya tingnan natin. So ang tema about sa earthquake kagabi. Actually dito meron din sabay-sabay naman po yan Actually po yung lindol ay galing sa bandang Albay. Mula po sa Albay mas malakas po ang Kamsur bago po makarating sa Dait. Diba po? Pero ang kasi ang dating kasi para bang ang lakas ng intensity sa 5 daw, 5.3, 5.4, 5.7. Ano po? Minsan kasi, mahigit 5 yung intensity, pero doon sa pinaka epicenter noon. Pero dito po sa Kamsur, doon sa Dait, hindi po ganoon ang intensity po noon. Baka kasi sa Kamsur, baka wala nang 3, wala nang 2.5 lalo na sa Dait, siyempre mahina na po 'yan. Diba po? So, tingnan natin, na-damage nga ba yung bahay? Sirang-sira nga ba yung bahay dahil sa lindol na 'yon? Tama ho ba yung mga statement na narinig natin na para bang nakaka-alarma, nakakatakot na, hindi dapat, wag nang tirahan yan. Yan ho ba, na makatotohanan, may basihan ho ba? Para sabihin natin na nagkasira-sira, naggabitak-bitak na. So, hindi ko po nakita. Pero kasi pag nakapakinig ako ng mga ganyan, tumatak po isip ko Alam mo, kasi natakot na, kasi naggabitak-bitak. Saan banda yung naggabitak? Yung pundasyon ba? Yung biga? Yung poste? Yung column ba? Yung hollow blocks ba? Ano yung parte? Mamaya, mga interior lang naman, baka yung pintuan, baka kisam